Opisyal na nagbabalik ang paglalakbay upang mahanap ang kayamanan ng haring pirata ng mga tauhan ng Straw Hat. Pagpapatuloy mula sa nakaraang panahon sa unang bahagi, sa bagong bahaging ito, magre-recruit kami ng bagong miyembro ng Straw Hat Crew sa isang particular na marine base. Music ang Marine Guys ay tumatakbo para sa kanilang buhay upang makahanap ng kanlungan sa gitna ng isang barrage ng artillery shell para sa mga pirata. Lumilitaw sa makapal, nakakabulag na alon ng pulbera ang isang grupo ng 3 pirata. Isang batang babae na nagngangalang Valentine sa grupo ang kumilos ng walang awa sa mga sundalong bumagsak sa lupa na walang kakayahang lumaban. Dito, ang hitsura ni Robin ay nagpapahiwatig ng isang malaking banta na malapit nang mangyari sa mga tauhan ng Straw Hat. Kakapakita pa lang ni Robin at naging sanhi na ng napakaraming Marines ang nawala ng buhay sa sarili nilang base. Sa kapangyarihan ng Hana-Hana, Nomi Devil Fruit, kailangan lang ni Robin na mamasyal ng mapang akit tulad ng pagsasayaw sa mga lobo. Para naman sa mga sundalo, mahigpit silang pinipiga ng mga armas na umuusbong mula sa sarili nilang katawan. Pinatay ni Robin ang buong grupo ng 12 ng mga Marines, pinapanatili ang eksaktong isang tao na buhay para lang mapilitan siyang dumura ng impormasyon. Marahil ay kailangan nating maghanap ng bagong Mr. 7. 5,858 ngayon, kalahati na lang ang natitira sa taong ito. Nagpunta pala dito ang grupo ni Robin para hanapin ang kinaroroonan ng isang lalaki sa kanilang grupo. Nakahiga sa sobrang lamig sa operating table, dahilan para sumakit ang ulo ng buong grupo ni Robin. Ang naging sanhi ng matamis, malinis na hiwa na ito ay walang iba kundi si Zoro. Ayon sa salaysay ng Marine Guy, ngayon lang nalaman ni Robin ang pangalang Monkey D. Luffy pagdating dito, isang pangalan na in the future ay sisikat sa buong Grand Line. Pero sa ngayon, hindi niya alam kung sino siya. Walang ideya ang mga tauhan ng Straw Hat na hinahanap sila ni Danger. Abala pa rin si Sanji sa pagpapakita ng kanyang galing sa pagluluto para makuha ang pabor ng nag-iisang babaeng navigator ng buong grupo. Kailangang gamitin ni Nami ang kanyang talento sa navigator para magpaliwanag sa dalawang idiot na ito, sina Sanji at Usopp. Kaya't naiintindihan nila ang musika na ang mapagmataas na chatterbox na si Usopp ay kumikilos ng mataas at malakas na humihiling na pumunta sa Lowtown dahil ligtas ito. Ang Logtown ay ang pinakamalaking marine base sa East Blue na ito. Alam mo, pagkarinig ni Nami, agad na tumanggi ang lalaking ito. Sa huli, kailangan pa ring sundin ng lahat ang mga direksyon ni Nami at tumakbo. Ang ruta papuntang Logtown ay mas tumpak na malapit lang sa kung saan gustong mamili ni Nami. Ang mga may ingay na batang ito ay kaladkad kasama si Kuya Zoro, na nagbubuhat ng mga timbang na may timbang na plato na kasing laki ng kariton ng baka sa malapit. Mamimili. Okay, kailangan ko ring bumili ng 2 bagong espada. Sumang-ayon kaagad si Zoro, na iniwan si Usopp na walang magawa. Malinaw, ang barko ay dapat sumunod sa mga direksyon ng kapitan. Ngunit ang lalaking iyon na si Luffy ay gusto lamang na umupo sa busog ng barko na sumasalo sa hangin, walang pakialam kung saan man ito magpunta basta siya ang magiging hari ng pirata. Gustong makita ang lugar kung saan ipinanganak ang haring pirata na si Roger at doon din pinatay. Binitiwan lang ni Nami ang ilang mapang akit na mga linya at agad na sinang-ayunan ng 2 kamay si Luffy. Gayon din, sa eksaktong lugar na iyon 22 taon na ang nakakaraan kung saan nakakulong si Roger sa madilim na kulungan ng Marines, ang lolo ni Straw Hat ay pumasok upang makipag-chat sa kanyang sinumpaang kaaway, ngunit ito ay mas katulad ng mga lumang kaibigan kaysa sa mga kaaway. Gusto kong hilingin sa iyo ang pabor na ito. Miyembro ka ng crew. Sinamantala ni Roger ang sandaling ito upang ipagkatiwala ang natitirang bahagi ng kanyang misyon sa Garp. May anak pa pala si Roger. Hiniling niya kay Garp na palakihin siya para sa kanya. Nang marinig ito, tila sumabog sa galit si Garp. Hindi niya maintindihan kung bakit maaaring hilingin sa kanya ng taong siya mismo ang nagpadala sa guillotine na palakihin ang kanyang anak. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ang mga tauhan ng Straw Hat ay sa wakas ay nakatapak na sa sikat na lupaing ito. Kailangang bigyan ni Nami ng mga gawain ng bawat tao, lalo na si Sanji, na dapat palaging kasama sa tabi nitong magulo na kapitan. Siya naman, gagawa siya ng sarili niyang pamimili. Bibigyan kita ng pera, ngunit kailangan mong bayaran ito ng may 300% na interes. Kapag si Zoro na, malinaw na ipinakita ng babaeng uhaw sa pera ang kanyang tunay na kulay kapag nagpapahiram ng pera sa kanyang bayaw upang makabili ng mga espada. Ang buong grupo ay naghiwa-hiwalay, ganap na walang kamalay-malay na isang big shot na marine figure ay nakadaong din sa daungan na ito. Ang Marine Captain Smoker ay isang lubhang nakakatakot na tao dahil nahuli niya ang isang napakatigas na pirata. Hindi lang yun, sumisigaw pa siya ng utos sa kanyang mga nasasakupan na dagdagan ng bantay dahil sa festival na ito ay kung saan dumarating ang pinakamaraming pirata. At si Captain Smoker ay mayroon ding isang babaeng subordinate, ngunit walang bakas ng babaeng ito kahit saan. Naliligaw din pala itong babaeng subordinate at nabunggo mismo sa Lord of Getting Lost, Zoro.
Ang banggaan ay nagpa-freeze sa ulo ng Moss dahil nakikita niya ang isang babaeng marine na kamukhang kamukha ng dati niyang kaibigan. Hindi napagtanto ni Tashigi na isa siyang pirata, kaya sa palagay niya ay nagpaplanong tumulong ang nawawalang lalaki. Hindi naman ako nawala. Okay, si Zoro, na parang sinaksak sa kanyang madilim na sikreto, ay sinubukang bigyang katwiran ng kanyang sarili. Hindi pinansin ni Zoro ang kakaibang babaeng ito at dumiretso sa malapit na sword shop. Papasok pa lang, agad na hinampes ng ulo ng Moss ang kaunting halaga ng pera na ibinigay ni Nami sa kanya sa mesa para bumili ng mga espada. Ang daming mabibili niyan sa tambak na scrap iron doon. Bakas sa mukha ng may-ari ng tindahan ng salitang pang-aalipusta sa lalaking baliw na nasa harapan niya. Ngunit sa isang iglap, nagulat siya nang makita ang dakilang treasured sword sa kanyang harapan. Agad na sumigaw ang may-ari ng tindahan ng mataas na presyo na halos 1,000,000 tiyan upang bilhin ito. Pero hindi pumayag si Zoro. Ang babaeng si Tashigi na lumabas ng wala saan ay inilantad ang scamang merchant na ito. Music, hindi pinapansin ng babaeng blabbermouth na ito, nakatuon si Zoro sa pagpili ng kanyang espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mismong pagpulot niya ng espada mula sa tumpok ng mga lumang gamit para suriin. Agad siyang pinigilan ni Tashigi. Isa yun sa 3 dakilang sinumpaang espada na nagdudulot ng masamang palatandaan sa gumagamit nito. Kahit na binalaan na siya ng dalaga, kung gaano siya bawal, ginagawa niya ito. Matigas ang ulo ni Zoro na kunin ang espadang ito, hindi pinapansin ang dissuasion ng kahit na ang may-ari ng tindahan. Pastahan tayo. Kung manalo ako, kailangan mong ibenta sa akin ang espadang ito. Pagkasabi noon, inihagis niya ang espada sa hangin kaya bumagsak ito patungo sa kanyang nakaunat na kaliwang braso. Tila pinatunayan ni Zoro na ang kanyang kalooban ay magiging mas malaki kaysa sa malas na dulot ng espadang ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang espada ay mahusay na kumakurba, umiwas sa braso ni Zoro at bumagsak ng diretso sa lupa. Malabo kung swerte o may sariling kamalayan talaga ang espada. Kung hindi, si Zoro ang ikalawang patay na lalaking nakilala ni Luffy sa kanyang buhay. Dahil sa mahusay na pagganap, napasigaw ang may-ari ng tindahan sa pagkamangha at pagkatapos ay pinahintay si Zoro habang may hinahanap siya. Kasabay nito si Nami at ang iba pa namimili ng bigla niyang napagtantong may paparating na bagyo. Kaya, nagmamadali siyang pumunta para tipunin ang lahat para umalis. Pagbalik sa gilid ni Zoro, ito pala ang tindahan inilabas ng may-ari ang pinakamahal na bagay ng kanyang tindahan. Na isa sa 50 na iniingatang espada. Napakatagal na rin simula nang makakilala ako ng isang kahangahangang eskrimador, na sinasabing ireregalo ng may-ari ng tindahan ng kanyang 2 pinakakahangahangang espada kay Zoro nang hindi kumukuha ng kahit 1 sentimos. Hindi lang yun, ipinagdadasal pa niya na maging maayos si Zoro paglalakbay sa paglalayag. Walang pusong tumanggi si Zoro sa kabutihang loob ng may-ari ng tindahan. Mas tumpak, biglang nakakuha ng libreng matabang piraso ng pain, magiging tanga siya kung hindi ito kunin. Si Luffy sa oras na ito, sa ilang kadahilanan, ay tinalikuran si Sanji at napupunta mag-isa. Habang hinahanap ang execution platform ng Pirata King, nakatagpo niya ang pinakaunang underling ng kanyang buhay. Si Bartolomeo ay nagpapanggap na isang masigasig na tour guide na nag-aanyaya sa Straw Hat na sundan siya sa execution platform na iyon. Ngunit sa katotohanan, ang walang muwang na taong ito ay tinarget ni Bartolomeo bilang biktima ni Rob nang hindi man lang nalalaman. Sakto nang maglabas siya ng kutsilyo na nagbabalak na hampasin, biglang inagaw ang sombrero ni Luffy, kaya hinabol niya ito. Lumalabas na ang isang taong hindi inaasahan ay ang clown na si Lord Buggy, na narito upang makipag-away sa kanya. Napagtatanto na ang dalawang ito ay nagdadala ng masamang balita, plano ni Ortomeo na kumawala, ngunit hindi ito sapat na mabilis. Ang payaso ay nagdadala kay Luffy ng isang panauhin na hindi niya malilimutan. Lumilitaw ang Hagvida na iyon, na ngayon ay nakakain ng slip-slip devil fruit, na ginawa ni Luffy na walang suntok na dumudulas sa mukha ng katabi niya. Ang katawan ni Luffy ay mahigpit na nakagapos. Nagiging rubber punch ang bag para sa mga taong ito, musika, na magpalitan ng pambubugbog. Sa oras na ito, ang buong grupo ay nagtipon sa isang lugar, maliban sa eksaktong kapitan na nanggugulo. Napagtanto ni Nami na may mali nang makita ang mga mamamayan na nagchichismisan tungkol sa awayan sa plaza. Kaya agad siyang hinabol. Ang buong grupo ay nagmamadali upang iligtas ang kapitan na nakatali na parang tuta sa clown circus. At gayon pa man ay hinaharangan sila ng grupo ng Mad-Ulash na Hagvida na pinilit na tumayo ang mga tauhan ng Straw Hat at humarap sa kanila. Kanina ay matagumpay na nakipagtulungan si Nami kay Usopp para palayasin ang Mad-Ulash na Hag na si Alvida gamit ang kanyang ground pepper shot. Wala ring kamay sina Zoro at Sanji, na kailangang mag-isang harapin ang natitirang mga ungol na patuloy na naniningil sa kanila nang walang katapusang. Zoro, Sanji, Nami, Usopp, I'm dying. Habang mahigpit na nakikipaglaban, tinawag ng kapitan ang kanilang mga pangalan mula sa platform ng pagpatay.
Si Luffy, na itinali ni Buggy gamit ang Seastone ay nakaupo lamang nang walang magawa habang naghihintay na iwagayway niya ang kanyang talam at tapusin siya. Malapit nang mamatay. At musika pa, itong lalaking si Luffy ay tumatawa pa rin ng mapaglaro. Nagalit na ikinaway ni Buggy ang kanyang espada upang tadteran siya. Biglang tumama sa kanyang katawan ang bagyong hinulaang ni Nami ng isang nakakasilaw na kidlat na nagpaputol-putol sa taong ito habang ang lalaking goma ay maswerteng nakaligtas dahil paano nagdudulot ng kuryente ang goma, pagkatapos ay dumiretso sa lupa. Ang buong crew ay ganap na nagsama muli. Gayunpaman, matapos ang pangungusap na iyon, pinangunahan ni Captain Smoker ang Marines upang palibutan at arestuhin ang buong gang. Sa apurahang sitwasyong ito, sa kabutihang palad, si Bartolomeo ay humakbang upang gumawa ng inisyatiba upang makatakas ang mga tauhan ng Straw Hat. Hindi inaasahang nabangga ang dalaga kay Shiggy na hamarang sa kanilang pag-urong. Kailangan nilang manatili sa likod upang pigilan ang babaeng Marine. Malakas sa salita pero masama makipag-away. Dalawang basic na galaw lang ni Zoro ay itinulak ang dalaga sa dingding gamit ang kanyang espada. Si Luffy kasama si Sanji ay patungo sa pag-atras nang hindi inaasahang makaharap nila ang kapitan. Lumipad si Sanji at naglulunsad ng isang sipa ngunit sumipa lamang sa ulap ng usok. Totoo sa pangalang Smoker, ang kapitan na ito ay nagtataglay ng Logitype na Devil Fruit na kakayahan na ginagawang usok ang sarili. Hindi lang yun, kahit pagsamahin pa nilang dalawa ang kanilang lakas. Hindi sila tugma sa kanya. Kahit na inilunsad ang kanyang trademark Gatlang move, hindi pa rin matamaan ni Luffy si Smoker ng isang suntok. Ang mga katawan ni Luffy at Sanji ay pinalo hanggang sa isang pulpol. Naipit si Luffy ni Smoker na nakasakay sa kanyang leeg, malapit nang bumunot ng kanyang talam para sa isang nakamamatay na suntok. Sa mismong sitwasyong ito, nakabitin sa isang sinulid, biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki upang, musika, iligtas si Luffy. Hindi malinaw kung gaano kalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sa isang pangungusap lamang, pinatakas niya si Captain Smoker na wala ang kanyang tsinelas. Sa halos anumang oras upang magpahinga dahil ang bagyo ay humahagupit, mahawakan lamang ni Sanji ang kwelyo ng kanyang kapitan at tumakbo pabalik sa barko. Ang pagiging pirata, ha? Ang pagpili sa landas na iyon ay mainam din. Ituloy mo yan. Ang misteryosong lalaking ito ay tila pamilyar kay Luffy, proactive na nakatayo sa malayo upang hikayatin siya. Malalaman ng sinumang matagal ng fan ng One Piece kung sino ito. Napangiti siya. Ngumiti ang lalaking naka-straw hat kapag nakaharap sa kamatayan. Napakapait ni Captain Smoker sa pagpapaalis ng kanyang biktima. Minsan na niyang nasaksihan ng haring pirata na tumawa din bago siya pinatay, na nagpaparamdam sa kanya na dapat niyang hulihin si Luffy. Ang mga tauhan ng Straw Hat pagkatapos ng kanilang insidente sa pamimili. Sa wakas ay nakatapak na sa Reverse Mountain. Ang simula ng paglalakbay, pagpasok sa maluwalhating Grand Line na dapat tapakan ng bawat pirata sa daan upang mahanap ang kayamanan. Si Nami, kasama ang kanyang karanasan, ay pinili ang ruta na tila pinakamapanganib, ngunit ito talaga ang pinakaligtas na dumaan sa Reverse Mountain Range na ito. Gayunpaman, kailangan pa ring maglayag ng buong grupo sa isang daanan ng dagat na kasingkipot ng butas ng ilong. Ang masaklap pa nito, ang mga alon ay matulin, na nagiging sanhi ng higit sa ilang mga barko ang nawala ng buhay sa lugar na ito, na lumikha ng maraming mapanganib na mga hadlang para kay Maria. Ang tatlong idiots, USA, Sanji, at Zoro, ay nagmamadaling umakyat, inibaluktot ang lahat ng kanilang lakas upang patnubayan ang barko upang maiwasan ang pag-crash sa mga nakatagong reef. Bago pa man sila mabigyan ng babala ni Nami, nabasag na ang manibela ng barko sa mga kamay ng tatlong buko na iyon. Napagtanto din ni Luffy na kanina pa nakaupo habang tumatawa. Ang panganib, nag-cosplay siya ng Spider-Man para iligtas ang barko. Ginagamit ng Straw Hat ang kanyang mga brasong goma para dumiretso sa mga bato, pagkatapos ay ibinabaluktot ang lahat ng kanyang lakas upang patnubayan ang barko, iniiwasan ng isang mapanganib na banggaan. Sa pag-iisip na ito ay tapos na, ngunit ang barko ay hindi inaasahang umakyat sa isang matarik na patayong Dallas Disc. Si Nami at ang lahat ay agad na nag-coordinate sa isa't isa mula sa pagtatakda ng mga layag hanggang sa pagpipiloto. Gayunpaman, pagkatapos na makaakyat sa Dallas Disc, ang buong grupo ay halos malaya na bumagsak sa landas sa ibaba. Ang mas malas ay nasa labasan. May naghihintay na higanting balyena na nakabuka ang bibig sa ibaba. Maling akala ni Luffy na kaya niyang suntukin ang balyena na nakaharang sa daanan ng isang suntok, kaya umangkas siya, hindi pinapansin ang pag-aalinlangan ni Nami. Kahit anong gawin nila, dumiretso pa rin ang barko sa dambuhalang bunganga nito. Para naman kay Mr. Captain, hindi malinaw kung saan siya lumipad. Sa oras na malabo na nagising si Straw Hat, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang higanting bangin. Nasa ibaba pa rin ang higanting balyena, na patuloy na lumalangoy sa makipot na daanan mula kanina. Tama,
Kapag hindi niya alam kung ano ang gagawin, out of nowhere, isang matandang lalaki ang kulubat nang lumitaw ang isang tuyong passes at tinutukan ng balyena. Sa pag-aakalang tutulungan niya si Luffy na iligtas ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Lumalabas na ang iniksyon ay naglalaman ng pampamanhid na ginagawang diretsyong lumubog ang balyena sa dagat. Hello, ako si Crocus, 71 years old, Gemini, blood type Ab. Makikita na ang matandang ito na parang hindi masyadong matalas ang ulo. Hindi pinapansin si Luffy, sumisigaw ang kanyang baga, nagmamakaawa na iligtas niya ang kanyang mga kaibigan, hindi niya ito pinansin na parang walang nangyayari. Kailangang sipin ni Luffy ang pinto ng bahay ng matandang ito para makinig siya sa kanyang mga salita. Ang maingay na lalaking ito ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Walang magawang matanda kundi ang tumayo at tulungan si Luffy. Kung hindi, musika, ang parola na ito ay mapupunit sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, ang lolo ni Straw Hat ay personal na dumating hanggang sa Lowtown kasama ang kanyang dalawang alagad. Iniisip ni Smoker na pumunta si Mr. Garp dito para pigilan siya sa pag-ikot sa kanyang apo. Sumuko na ako sa pagprotekta kay Luffy. Gayunpaman, mariing umungol si Garp na hindi siya pumunta rito dahil sa magulo niyang apo. Kahit na sinasabi niya na ginagamit pa rin ni Garp ang kanyang mga salita para i-distract si Smoker sa ibang misyon para hindi niya ma-target si Luffy. Nasa Lowtown ng Dragon. Tinulungan niya ang mga tauhan ng Straw Hat sa pagtakas. Kailangang ikwento ng lalaking Smoker ang pangyayari kagabi para marinig ni Garp. Lalo siyang naniniwala na si Luffy ay isang binhi ng isang banta dahil ang Dragon ay personal na lumaki upang protektahan siya. Kung walang ingat mong gagawin ang misyong ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na banta. Nawalan ng pasensya si Garp na direktang humarap sa kapitan ng dagat para banta siya. Pagbabalik sa grupo ng Straw Hat, kasalukuyan nilang kinakaharap ang asid sa tiyan na tumutunaw sa lahat sa loob ng tiyan ng balyena. Kailangang hilahin ni Usopp si Sanji kasama niya upang maghanap ng manibela ng barko mula sa mga kalapit na pagkawasak ng barko. Ang makakita pa lang ng naagnas na bangkay ay napapasigaw na ang dalawang ito sa pag-aakalang makikita na nila ang hari ng impyerno. Si Usopp, nanginginig, ay malapit nang itulak ang bangkay na ito sa isang tabi para makuha ang dugtungan nang hindi inaasahang gumalaw ang bangkay. Hindi pala patay ang lalaking ito, kundi nagpapanggap lang. Tapos biglang tumalon. Hawak niya ang dalawang patpat, iniugoy ang mga ito sa buong lugar, ngunit binigyan siya ng ilang sipa ni Sanji, ilang metro ang layo. Aagawin namin ang barko mo. Ang taong ito ay nagsasalita ng isang malaking laro sa kanyang bibig, ngunit kumuha ng ilang mga sipa ni Sanji at agad na nakahiga na walang malay. And based on his words, Usopp figures that this crazy guy still have accomplices somewhere around here. At totoo sa hula, nang si Nami ay nasa deck ng barko, bigla siyang inatake ng isang lalaki sa kanilang grupo na sumugod sa kanya. Ngayong Miss Miyerkules ay gumagamit ng kawit. Itinatapon ito sa buong lugar. Gayunpaman, hindi biro ang martial arts nitong Miss Wednesday, na matagumpay na nasupil ang navigator ng grupo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumipol si Sanji, na nagpatigil sa musika ng babae. Ito ay lumabas na kinaladkad niya ang lalaki mula kanina bilang isang hostage, na pinilit na itaas ang mga kamay ng batang babae at sumuko. Habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nahaharap sa maraming panganib, ang kapitan ay tumanggi din na maupo. Sa halip na hintayin ang matanda na gumawa ng paraan upang mailigtas ang barko mula sa tiyan ng balyena. Ang ating lalaki na si Lo ay patuloy na sumusulpot at ginugulo ang matanda, na nagpapagalit sa kanya. Wait lang, sa humigit kumulang 20 araw, lalabas ang balyena. Sa oras na yun, maaari mong isave ang iyong mga kasamahan sa koponan. Nang marinig ito ng matanda, hindi alam ni Luffy ang gagawin. Sa loob ng 20 araw, ang iba ay malamang na magiging tae ng balyena. Plano ni Luffy na gumawa ng whale meat meal, ngunit pinigilan siya ng matanda. Itinuturing pala ng matandang kaibigan ng higanting balyena na ito. Ang pagpapanatiling ligtas sa mga balyena ay tulad ng isang pangako sa kanyang mga lumang marino. Dati sa isang barkong pirata na tumawid din sa Reverse Mountain Range na ito. Minsang nakilala ni Mr. Crocus ang mga miyembro ng napakasayang Rumbar Pirate Crew na ito. Ang pirate crew na ito ay may napakatalino na violinist na may pamilyar na yo-ho laugh. Marahil na pagtanto ng lahat kung sino ito, tama ba? Kahit medyo iba ang itsura niya na may laman at balat. Tinupad ni Crocus ang kanyang pangako na pangalagaan ng baby whale Lebon. Naghihintay hanggang sa bumalik itong pirata crew. Gayunpaman, sa loob ng mga dekada, wala ni isang anino ng barko ang bumalik dito para kunin ito. Marahil ito ang mismong pangako ng pagbabalik mula sa artista na naghintay kay Lebon ng ilang dekada dito. Iniisip nito na madadaanan nila ang bangin na iyon, at kung malakas itong bumangga, maaari nitong basagin ang bangin at maabot sila. Ayon sa sinabi ng matanda, sinusubukan pala ng balyena na bumangga sa bangin para tumawid sa bulubundukin.
Kaya naman ang katawan nito ay natatakpan ng mga peklat na naiwan mula sa pagtatangkang bumangga sa bangin upang muling salubungin ang mga tauhang pirata na iyon. Iyan din ang eksaktong dahilan kung bakit kailangang gumamit ng anesthetic injection si Crocus para pigilan si Lebon na masaktan ang sarili. Gayunpaman, dahil ang anesthetic ay na-injected ng maraming beses, ito ay unti-unting nagiging hindi epektibo. Iniisip ni Luffy na hindi ito ang paraan para malutas ang problema. Gayunpaman, wala pa rin siyang maisip na mas magandang paraan. Pagbabalik sa grupo ni Nami, na natigil sa loob ng tiyan ni Lebon mula sa malokong paraan ng pananamit ng lalaking may hawak ng stick. Agad siyang nakilala ni Zoro bilang kasabwat ng taong minsan niyang hiniwa sa kalahati. Matapos panasa ng dumi sa kanyang mukha, nalaman ni Zoro na ang taong ito ay eksaktong Mr. Sham, ang musika na napakadelikadong gang na matagal nang hinahanap ni Admiral Garp. Pinapahintulutan kitang pumasok sa Grand Line, ngunit dapat mong makuhang buhay ang isa sa kanila. Itinalaga ni Garp ang gawaing ito kay Smoker. Pagbalik sa grupo ni Nami, sakto nang gagawin ni Zoro ang dalawang lalaking ito. Numero 9 at numero 8, magsanay sa paglangoy sa asid ng tiyan ng balyena. Ayon sa mga salita ng batang babae na si Miss Wednesday, ang buong grupo ay natigilan ng mapagtanto na sa pagpasok sa Grand Line, kailangan nilang gumamit ng ibang uri ng compass. Si Nami ay mukhang lubos na naguguluhan dahil hanggang ngayon ay hindi niya alam na may ibang uri ng kompas na ginamit para sa paglalakbay na ito. Dahil sa kahihiyan at gustong magtago, biglang bumulaga sa buong grupo ang dagandong ni Lebon. Dahilan para tumakbo sila diretso sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Yasuf. Umakyat pala sa bubong ng barko ang lokong ito kaya muntik na siyang mahulog sa asid ng tiyan. Ang matandang Crocus ay mabilis ding nag-shoot ng pampamanhid sa bagong gising na Lebon para pakalmeyan ito. Ngunit tila nawala ang epekto ng anesthetic sa higanting balyena na ito. Kailangang mag-transform si Luffy bilang Spider-Man, bumulusok sa ibaba para kausapin ang balyena. Ngunit kahit na matapos ang buong lakas na suntok sa mukha ni Lebon, hindi ito kumikibo at sumisid muli pababa. Ang sitwasyon ngayon ni Usopp ay nakasabit ng patiwarik sa isang lubid. Sa kabutihang palad, musika, Miss Miyerkules ay pinutol ang lubid na pangtali, nagmamadaling lumabas upang iligtas ang grupo mula sa isang halatang pagkatalo. Hindi malinaw kung ano ang intensyon ng batang babae na ito dahil malinaw na hindi niya pinansin ang mga tauhan ng Straw Hat. Si Captain Luffy sa sandaling ito ay hindi inaasahang kumanta ng isang pamilyar na kanta. Ang bawat linya ng kanta ay eksaktong katulad ng mga lumang artista, na tila pumukaw sa mga masasayang alaala ni Lebon, na pinabalik ito sa tubig. Dumarating at umalis ang mga tao. Ang mga tao ay nahuhulog sa hindi kanais-nais na mga pangyayari. Ngunit upang muling makilala ang mga nananatili sa kanyang tabi, hindi inaasahang bumigkas si Luffy ng isang pilosopong linya na napakahusay na kahit ang balyena ay naiintindihan ito. Ibinuka ng balyena ang napakalaking bibig nito para dahan-daang lumangoy palabas ang barkong si Sunny. Sa wakas, salamat sa pagsisikap ng kapitan, ang buong grupo ay muling magkikita sa isa't isa. Kung ayaw mong tumira sa Parola, medyo komportable sa loob ng tiyan ni Lebon. Ang lalaking ito, si Yuso, ay nagsasalita pa para pagtawanan ng matandang Crocus. Isa pang isyu na kailangan nilang alalahanin ay kung paano makarating sa susunod na isla. Dapat aminin ni Nami na alam niya talagang wala tungkol sa Grand Line na ito. Higit sa lahat, wala siyang eternal na post na kasasabi lang ni Miss Wednesday. Mayroon pa akong lumang compass sa isang lugar dito. Handa akong gabayan ka at iregalo para sa paglalakbay. Nagsalita ang matandang si Crocus na nagliwanag sa mga mata ni Namis. Ang mga araw ng pakikipagsapalaran ng matanda ay umabot na sa kanilang katapusan. Gusto lang niyang manatili sa payapang lugar na ito kasama ang Whale Laban. Ginoong Bulaklak, may pintura ka ba? Humihingi pala ng pintura si Luffy para iguhit ang simbolo ng bandila ng pirata sa katawan ng higanting balyena. Iyan ang simbolo ng iyong tunay at ang Straw Hat Crew. Kaya't huwag mag-headbutting na may nakaon na simbolo. Okay, ito ay nagsisilbing patunay ng pangakong ginawa ni Luffy na babalik upang makilala si Lebon. Tila ang pangakong ito ay magiging isang katotohanan na magpapatayo ng tuwid sa balyena sa tuwa. Nagtatapos ang engkwentro na ito na nagbubukas din ng bagong kapanapanabik na paglalakbay para sa mga tripulante ng Straw Hat patungo sa susunod na isla ng diretso. Si Zoro ay nakatuon sa pakikipaglaban sa pinakamalakas na eskrimador sa mundo na si Mahawk. Ang bughaw na dagat sa Grand Line ay talagang masyadong mapanganib sa isda ng isda. Biglang, sinasabi ng matandang manhok na isda ay dahil ang lalaking Usopp, musika, ay nangingisda na nakakagambala sa haka-haka na labanan ng Mesod. Humahagulhol at sumisigaw na pag-iisip ito ay isang malaking isda. Ito ay lumabas na isa lamang sa eksaktong sukat ng isang mouse. Ang pagtapak pa lamang sa Grand Line ay nasasabik na ang mga tauhan ng Straw Hat. Maaraw at pagkatapos ay hindi inaasahang bumuhos ang ulan. At walang tigil doon, ang langit ay natatakpan ng niebe. Pagkatapos noon,
Ang makita si Nami na nagbibilad sa araw ay tila talagang kaaya-aya din ng panahon. Luffy ay sobrang tensyonado habang interogasyon ng batang babae Miss Miyerkules. Hindi lang yun, kinaligin pa siya ng tandang ito, hinayaan ng babaeng asasin na malayang gumala sa kubyerta. Tinuruan ako ng tiyan ko na magtiwala sa kanya, at palagi akong nagtitiwala sa itinuturo sa akin ng tiyan ko. Isang hindi kapani-pani walang hindi makatwiran ngunit napakakumbinsi din na Loika. Tulala ang makakita sa lalaking ito. Kinukuha din ng numero siyamang pagkakataon para kumbinsihin ng Straw Hat. Pwede mo ba akong ihatid sa isla doon? Pagkarinig nito, ang buong crew ay natulala dahil hindi nila alam ang hitsura ng Cactus-filled island na iyon. Ito ang unang isla sa Grand Line para sa mga tauhan ng Straw Hat. Kaya, lahat ay nakakaramdam ng labis na kagalakan. Kaya pala nakalimutan nilang kumalas pala ang dalawang asasin kanina at nadulas. Well, hindi pinapansin ng dalawang idiot na kusang tumalon sa dagat, ang buong grupo ay dumaong sa Cactus Island na ito. Ang kakaiba ay kapag ang buong grupo ay tumuntong lamang sa isla, ang mga tingin mula sa mga tao dito ay tila puno ng pagpatay na layunin na nagbibigay sa buong crew ng panginginig. Kung paanong ang grupo ay naghahanda sa kanilang sarili para sa anumang sitwasyon na medyo hindi inaasahan, ang mga mamamayan ay mainit at napakagiliw na tinatanggap sila, na iniwan ng grupo na nataranta, lalo na ang alkalde dito. Nang marinig ang pag-amin ng mga tauhan ng Straw Hat na sila ay mga pirata, lalo siyang naging mapagpatuloy, tinatanggap ang buong crew dito. Ayon sa kanyang mga salita, ang lugar na ito ay napaka-welcome sa mga pirata. Sa halip na labanan sila, mahilig ba kayo sa mga pirata? Mayroon akong dalawang lalaki na kagagaling lang dito. Sa hindi inaasahang tanong ni Luffy, medyo nagbago ang ekspresyon ng alkalde, ngunit agad niyang iniba ang paksa, na naging kakaiba sa buong grupo. Napagtanto ni Nami na aabutin hanggang bukas ng umaga para makilala ng magnetic compass ang islang ito. Ibig sabihin ay kailangan nilang maghintay hanggang bukas ng umaga upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa susunod na isla. Ang bell na hudyat ng party ng isla ay tumunog, hudyat sa buong grupo na masayang kumalas para sa gabing ito. Habang ang mga tripulante ng Straw Hat ay nagpiparty, ang dalawang individual, si Miss Miyerkules at numero siyam, ay nakadaong sa isla at nagpaplanong makipagkita kay Mr. 8. Sa party, si Nami ay nakikipaglaro sa inuman kasama ang isang Miss Monday. Tama yan. Ito ay isang inuman para sa pera kasama si Miss Monday. Ang tusong babaeng ito na may sobrang mataas na tolerance sa alak ay matagumpay na natamba ang madre na ito at nagwalis ng pera sa mesa. Huwag pumunta sa tuktok ng bundok dahil ang pera ay para sa simbahan. Sa isang lasing na stupor, ang madre ay hindi inaasahang nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa ilang kayamanan sa tuktok ng bundok. Parang ang daming bawal, ginagawa ng crew na ito. Nagbingi-bingihan si Nami sa babalang iyon at umalis. It's Sanji's turn, who is bartending at the counter to flirt with the pretty ladies in town. Itinatago nila ang masarap na alak sa itaas. Isa pang miyembro ang nililigawan ng mga mamamayan para gumawa ng mali. Kinaladkad pa ng lokong ito si Usopp para lumala. At sa wakas, naging malinaw na ang lahat ng si Straw Hat ay nakaupo doon na tuwang-tuwa na kumakain ng mga piraso ng matamis na cake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipagchat ang alkalde sa pirata na ito na, sa kabila ng napakabata, ay may abot langit na bounty. Sabi ko sa'yo huwag kang magtitiwala masyado sa tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Miss Wednesday ay sumulpot mula sa likuran mismo habang siya ay nagsasalita. Lumalabas na sa simula pa lang ay napakahinala na ng lahat ng hindi namamalayan ng Straw Hat Group. Ang mayor na ito ay walang iba kundi ang matandang Mr. 8, isang kasabwat ng assassin gang. Hawak ang isang saxophone sa kanyang kamay, tumugtog siya ng isang kaakit-akit na himig na nagpapaikot sa ulo ni Luffy kaya't si Miss Wednesday sa kanyang mga mata ay sumasayaw pa nga habang hawak ang kanyang baba. Nang marinig ang himig na ito, nawala ng malay si Luffy sa lupa habang si Miss Wednesday at Mr. 8 ay magkayakap ng malapit sa isa't isa dahil matagal na silang hindi nagkikita. Kasabay nito, natuklasan din ni Nami ang isang nakakatakot na sikreto. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng isang kaina-hinalang tao na nag-grooming para sa isang bagay sa malapit. Hinihimok siya ng kuryusidad na umakyat at mag-imbestiga. Sa pag-angat ng pantikip na tela, natahimik si Nami. Sa ilalim ay ang mga bangkay ng mga tauhan ng pirata na minsang bumisita sa bayang ito. Dinudumog ng mga langaw. Hindi siya dapat na curious. Sa hindi inaasahan, isang lalaki na may hawak na pala ay lumitaw sa likuran ni Nami at nagsalita. Ayon sa kanya, ang kayamanan pala na hinahanap ni Nami sa tuktok ng bundok ay walang iba kundi ang mga puntod ng mga tauhan ng pirata. Gumagamit ang mga tao dito ng mga panlilinlang upang ipakita sa kanila ang kanilang tunay na kulay at pagkatapos ay hayagang at legal na patayin sila. Si Nami, sa ilang basic na galaw lang kasama ang kanyang mga tauhan, ay matagumpay na napatumba sila. Nang malapit na niyang iulat ang balitang ito sa buong grupo, nakasalubong niya si Zoro, na maayos na humawak ng dalawang masasamang mamamayan.
Silang dalawa ang pinakamaagang nakapansin sa anomalya, kaya kailangan nilang maghiwalay para bigyan ng babala ang mga natitirang tanga. Nag-iisang humakbang si Zoro sa tavern na may daan-daang tao nang hindi kumikibo. Ang lalaki, si Mr. Sham, ay narito rin upang magdagdag ng gasolina sa apoy na nagpapalakas ng moral ng mga maliliit na fries na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang aking talem. Itinali ng ulo ng Moss ang isang berdeng bandana sa kanyang ulo, mukhang hindi ka pani-pani walang badas. Gaano man kalaki ang mga numero sa ilalim ng talem ni Zoro, para silang mga basang bato para sa kanyang mga espada. Habang hinihiwa sila ni Zoro hanggang sa pinakadulo isa-isa, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang madre ang sumugod. Nagmamakaawa siya kay Zoro saka hindi inaasahang nag-spray ng pepper spray, na ikinasakit ng mata ni Zoro at sinaksak siya pabalik. Buti na lang at sobrang tigas ng pangangatawan ni Zoro. Agad siyang tumalikod at nilaslas silang lahat. Sa sandaling iyon, ang higanteng tulala na kapitan ay nagising pagkatapos matulog. Si Mr. Walo at Miss Wednesday ay hindi inaasahang sumakay din sa sasakyan at tumakbo palayo. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Luffy ang kanyang mga brasong goma upang kunin sa sasakyan. Pinuntahan ni Zoro ang ika-70 lalaki nang lumitaw ang isang matangkad at matipunong lalaki na may hawak na mace. Ibang-iba ang taong ito sa maliliit na fries, na pinalipad si Zoro sa dingding. Pagpasok dito, nakita niya ang dalawang inutil na lalaki, sina Usopp at Sanji, na nakatali sa upuan ng dalawang babae kanina. Si Zoro ay maayos na humawak sa dalawang babaeng ligaw na sumasayaw at sinipa ang kutsilyong palapit sa dalawang walang kwentang lalaki na ito. Ang lalaking si Mr. Sham na ay maaari lamang tumayo at panoorin si Zoro na isa-isang ibababa ang kanyang mga kampan hanggang 80 sa kanila. Ang Mahed, pagkatapos maglaslas, walang iwanan, dumiretso din sa kinaroroonan ni Mr. Siya ay nanginginig sa takot, ngunit inilabas din ng isang daliri upang pukawin siya. Pagbabalik kay Kapitan Luffy, matapos mabigang masuntok ang salamin ng sasakyan, ginamit na lang niya ang kanyang mga kamay na goma upang i-flip ang buong sasakyan. Ikinalulungkot ko ito, ngunit pinipilit ito ng mga pangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtaas ng kamay si Mr. Walo at Miss Wednesday para sumuko. Magsasalita pa sana ang dalawa ng hindi inaasahan mula sa likuran. Lumitaw ang hag na si Miss Valentine at Mr. Lima. Halatang may internal conflict sa loob ng assassin group. Kaya naman lumitaw sila. Akala ko hindi namin alam kung sino ka. Tila ang dalawang reinforcement na ito ay hindi pinili ang parehong panig ng asul na buhok na batang babae. Bago maintindihan ni Luffy ang nangyayari, pinitik ng lalaking Mr. Lima ang kanyang ilong. Ang sigaw ng booger na kanya ay tumunog, kaya napasigaw si Mr. Walo at tumakbo palayo. Agad na ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok ang mga kakayahan ng dalawang mapanganib na lalaki sa buong grupo. Dahil alam nilang hindi nila kayang labanan ng mga ito. Ang apat ay kailangang tumakbo para sa kanilang buhay. Si Zoro sa mga oras na ito ay seryosong kinakagat ang kanyang espada para ipakita ang three-sword style technique. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga pangunahing slash, tinanggal niya ang lahat ng natitirang mga subordinate ni Mr. Nye. Ngunit sa isang hampas lang, binubugbog niya ito hanggang sa wala na siyang kakayahang lumaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang nakatatandang kapatid na babae, na madilim na ang balat at nakasuot ng pink na damit. Siya si Miss Monday na may dalawang iron knuckles sa kanyang mga kamay, na lumalabas upang iligtas ang kanyang teammate. Musika, tila mas mababa ang bilang, mas malakas ang kakayahan sa pakikipaglaban. Kapag lumitaw ang mataas na ranggo na hag na ito, mahuhulog si Zoro sa isang mahirap na lugar. Na kailangang mag 1v2. Ang pangit talaga ng pirate crew mo. Hindi man lang makalampas sa unang isla ng Grand Line. Ginagamit na naman ng lalaking si Mr. Sham ang kanyang mayabang na tono. Kagad, galit na galit si Zoro, gamit ang mismong kadena, tinali siya para ihagis ito diretso kay Miss Monday. Sa episode na ito, si Zoro lang ang parang MVP, na maayos na humawak ng eksaktong 100 lalaki. Si Luffy sa oras na ito ay galit na galit dahil wala siyang pagkakataong magpakita. Sa puntong ito, nalaman nating si Miss Wednesday pala talaga si Princess Vivi ng isang bansa. Nakiusap siya sa ating lalaki na si Lu na umatras dahil hindi nila kayang labanan ng dalawang lalaking ito na may kapangyarihang bunga ng demonyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mr. Walo, o sa halip ang kapitan ng Royal Guard ni Vivi, ay malubhang nasugatan. Alam niyang wala siyang kakayahang protektahan ng prinsesa. Kaya, nakikiusap siya sa mga tauhan ng Straw Hat na tulungan siya. Gagawa ako ng diversion. Handa niyang isakripisyo ang sarili upang manatili sa likuran at magbukas ng ruta ng pagtakas para makuha ng grupo ni Luffy si Vivi at tumakas. Lumalabas na ang maruming matandang ito ay hindi, musika, lamang ang nagsasalita. Itinago niya ang isang buong machine gun sa kanyang magarbong peluka na pumuputok sa tunog ng kanyang mga hiyawan, pinaputukan ng mabilis na bala ng putukan ang dalawang masamang tao, na pinipilit silang tumakas.
Sa oras na umakyat si Vivi sa masayang barko, naubusan na rin ng bala ang kanyang baril. Ang taong si Mr. 5 upang maghiganti para sa bala na tumatama sa kanyang mukha ay naghukay din ng isang higanteng booger at pinasabog ang matandang Mr. 8. Ang matinding labanan ay tila samaire sa buong bayan. Sa wakas ay natuklasan ng dalawang individual, sina Miss Valentine at Mr. 5, si Mr. Siyam na nakahiga sa tavern. Gusto nilang kaladkarin si Mr. Siyam para hanapin ang kinaroroonan ni Princess Vivi. Gayunpaman, ang taong ito na si Mr. Siyam na may korona sa kanyang ulo ay masyadong mapagmataas. Ang iyong misyon ay upang mahuli si Vivi, ngunit nabigo ka. At si Mr. Zero ay talagang hindi gusto ang kabiguan kahit kaunti. Nagtaas pa siya ng boses para kutsain ang sarili niyang mga kasamahan para lang matanggap ang kanyang karma sa sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagtapak sa kamatayan ni Miss Valentine. So, may nasabi na ba ang tiyan mo sa'yo? Mukhang tama ang hula ni Straw Hat dahil ngayon ay mapagkakatiwalaan na nila itong prinsesa na dating assassin. Matapos magdalamhati sa kanyang tapat na bantay, nabawi ni Vivi ang kanyang determinasyon, umaasang matutulungan siya ng grupo ni Luffy na talunin ang taong ito, si Mr. Zero. Dahil hindi pa rin malinaw ang buong grupo sa layunin ng planong ito na pabagsakin si Mr. Zero. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang mga pedal ng cherry blossom sa buong deck ng barko. Si Vivi ang unang nakaalam kung sino ang taong lumalabas na may mga talulot na ito. Isang nakakatakot na batang babae ang biglang lumitaw sa gitna mismo ng Straw Hat cruise ship. Ang hitsura ni Nico Robin sa gitna mismo ng deck ay nagpagulat sa buong Straw Hat crew. Siya ang Miss All Sunday, ang vice-presidente ng napakasamang gawain ng barok. Nanginginig ang boses ni Vivi kapag pinag-uusapan ang identity ni Robin. Nang mabawi ng mga tauhan ng Straw Hat ang kanilang katinoan at planong magmadali upang sip-in ang hindi inanyayahang panauhin na ito. Ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit para sumibol ang mga kamay at pigilan ang lahat. Obviously, pwede sanang ilabas ni Robin ang lahat pero hindi niya ginawa. Sa halip, nag-aalok si Robin ng isang mas ligtas na panukala na dapat isaalang-alang ito ng buong grupo. Ito ay isang walang hanggang pose. Kung susundin ito ng lahat, magiging ligtas ka. Hindi inaasahang iminumungkahi ni Robin sa mga tauhan ng Straw Hat na iwasan ang panganib sa isla ng grupong Baroque Works. Pumayag kaagad ang duwag na si Usopp dahil natatakot siyang mamatay sa walang kabuluhang kamatayan. Gayunpaman, kinuha ni Luffy ang compass at dinurog ito ng walang kamay sa harap mismo ng mga mata ni Vivi na nabigla. Parang pagtanggi sa proposal ni Robin, kaya hindi na rin siya gaanong sinasabi, just music drops a warning and leave. Malinaw, walang reverse gear ang Straw Hat group na ito. Sumisid lang muna sila sa panganib. Luffy, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas sa akin, ngunit hindi ko madala ang lahat sa bitag ng kamatayan. Sa kabila ng buong lakas ng payo ni Vivi laban dito, ang barkong Mary ay tumulak pa rin sa isla na binalaan sila ni Robin. Ang kapitan ng pinakanasa sabik, sumisigaw ng malakas upang salubungin ang luntiang isla na ito. Tumugon sa pagbati ay ang Eitangal ng mga halimaw. Ang buong grupo, ganoon din, ay sama-sama sa paglalakbay sa Pangangaso, o mas tumpak, isang paglalakad sa disyerto na islang ito. Kahit papaano, may mga prehistoric dinosaur pa na lumalabas sa isla. Sa pagsasalita tungkol sa mga dinosaur, hindi mabibigo ang isa na banggitin ang Tyrannosaurus Rex. Ang dalawang idiot na nakakaharap sa dinosaur ay hindi nababato, ngunit diretsong singilin upang harapin ito. Tila ang buong grupo ay nakatagpo ng mga higanting bagay. Kahit na ang isang higanting lalaki na lumilitaw mula sa kung sino ang nakakaalam kung saan hinihingi na kumain ng parehong Nami at Yuso sa barko. Sa huli, ang tila mapayapang isla na ito ay lumalabas na hindi masyadong mapayapa. Sina Nami at Yuso ay kinaladkad ng higanti pabalik sa kanyang kuweba. Ang dambuhalang matandang ito pala ay ayaw kumain sa kanilang dalawa gaya ng iniisip nila. Gusto lang ng higanting si Mr. Broggy na may makachat. At sa totoo lang, sobrang palakaibigan ng matanda. Kasabay nito, ang grupong Straw Hat ay naglalakbay sa isla. Nakadaong na rin ang dalawang individual na sina Miss Valentine at Mr. Nagtitipon sila kasama ang isang bagong lalaki. Ang maputlang balat na si Mr. 3. Ang taong ito ay kumilos ng lubhang mapanganib, ngunit napipigilan din ang kanyang mga plano ng dalawang higanti. Hindi nila alam, matagumpay na nakipagkaibigan ng mga tauhan ng Straw Hat sa dalawang higanti, sina Dory at Braggy. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, natuklasan nila na ang dalawang higanti sa islang ito ay hindi talaga gusto sa isa't isa. Sa tuwing pumuputok ang bulkan ay ang laban din natin, daan-daang taon na ang labanan na walang tiyak na mananalo. Sa sandaling manginig ang bulkan, ibalikat ng lahat ang kanilang sariling mga sandata at pumunta sa tagpuan kung saan naganap ang 70,000 labanan. Gayunpaman, ang Straw Hat Crew ay nahaharap sa ilang uri ng problema sa musika, bawat miyembro.
Ang mga mata ni na Zoro at Nami ay kumikinang nabughaw at hindi mapigilan ang pagtawa nila habang lumilitaw ang mga bilog sa kanilang mga katawan. Parang may ginagawa ang Baroque Works gang. May nilalason sila sa dalawang higanting bar aisles ng alak. Ang dalawang malalaking lalaki ay hindi namamalayang umiinom pa rin ng malalaking tasa ng alak bilang pambungad na ritual para sa kanilang labanan. At sa kalagitnaan pa lang ng laban, biglang sumabog ang tiyan ni Dory ng boom at nagbuga ng usok. Agad na napagtanto ni na Luffy at Vivi na maaaring may pinakialaman ito. Gustong itigil agad ni Usopp ang laban na ito, ngunit puno ng determinasyon ang mga mata ni Dory. Ang dalawang higanti ay nag-aagawan sa isa't isa sa huling pagkakataon, para lamang tumagos ang musika, espada ni Bragi sa katawan ng kanyang kaibigan. Iyon din kapag lumitaw ang hug Miss Valentine at inakay ang na-hypnotize na si Nami sa mismong harapan namin. Ang mahabang ilong na lalaki ay kailangang humakbang at magpaliwanag kay Bragi tungkol sa mga dirty tricks ng mga Baroque Works guys. Umaasa lang si Usopp na tulungan siya ni Broy na iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit masyado siyang malungkot, kaya hindi siya kumilos. Papunta na si Luffy na hinahabol ang lalaking si Mr. 5 nang hindi niya inaasahang makasalubong niya ang isang umiiyak na batang babae. Obviously, kabilang din ang babaeng ito sa grupo ng Baroque Works, kaya ngumiti siya ng napakasamang ngiti kapag nakuha ang kabaitan ni Straw Hat. Agad silang hinabol ni Vivi, ngunit nakita na lamang niya na kinalabit na niya si Luffy. Halatang na-hypnotize ang kapitan sa dalaga, kaya no choice si Vivi kundi tumakbo palayo sa kanya. Pagbalik ni Sanji sa barko, wala na siyang nakikitang tao dito. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng paputok, o mas tumpak, isang pagsabog mula sa lalaking si Mr. 5. Kasabay nito, labis ang galit ng higanting si Bragi sa pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan. Pagpasok niya sa kanyang kuweba, bigla siyang napaipit sa dingding ng kandila, ang kamay ni Mr. Kaya lang, ang plano ng lalaking Mr. 3 na hatiin ang dalawang higanti, at natapos ang buong Straw Hat crew. Si Mr. 5 at ang hug Miss Valentine ay nagbabantay sa White House na parang dalawang tuko na nakakapit sa isang pugad. Ang grupo ni na Zoro, Nami, at Princess Vivi na nakalok sa loob ay nasa dalawang estado. Nag-aalalang binabalaan ni Vivi ang lahat na nahuhulog sila sa isang mapanganib na sitwasyon habang si Zoro at Nami ay patuloy na humahagikjek na parang nababad trip. Trip talaga nitong dalawang ito pero trip ng mga kulay. Pareho silang tinamaan ng spell ng Miss Golden Week, isang lubhang mapanganib na espesyal na ahente na dalubhasa sa paghawak ng brush at pagpipinta kahit saan upang baguhin ang emosyonal na estado ng mga tao. Ang paraan para masira ang ganitong uri ng spell ay burahin lang ang drawing. Niyugyug ni Vivi si Nami ng pabalik-balik, tinulungan itong burahin ang marka ng spell sa kanyang binti. Napatingin si Nami sa kaibigan niyang si Zoro na katabi niya at nakita niya ang lalaking ito na napahagikjek din. Sinabi ni Nami na si Zoro ay nasa ilalim ng isang triple spell at nag-aalok na tulungan siyang burahin ito, ngunit tumanggi siya. Music, tumawa si Zoro na parang tulala at kinukot siya si Nami dahil sa kalokohang iyon. Without knowing, meron din pala siyang dilaw na tattoo sa binti. Iginiit ni Zoro na natatawa siya dahil talagang nakakatawa ito at walang sino man ang maaaring maglagay sa kanya ng spell. Hindi pinapansin ni Nami ang kanyang tulala na kaibigan at nagsimulang mag-isip ng paraan para makatakas. Sinabihan niya si Vivi sa tabi niya na kunin ang mga tools sa lockpicking mula sa kanyang sapatos at pareho silang makakatakas dito. Pero sinabihan siya ni Vivi na sumuko na dahil wax lock ito at walang susi na makakapagbukas nito. Kung nais nilang makatakas, maaari lamang nilang pag-asa na makipag-usap sa kanilang mga kasamahan sa labas ng telepathically. Very soon, we will go meet Mr. 3. Ikaw ang gumawa ng Hell House kanina. Sa pagkakataong ito, gumagawa ng sponge cake si Mr. Ipinagmamalaki ni Mr. 3 ang kanyang obra maestra. Siya ay lumiliko upang ipakita ito sa Miss Golden Week, ngunit nasusumbat ng babae dahil sa pangit, nakakainis si Mr. At gayon paman, gusto pa rin ng dalaga na makipag-away sa mga laruan kay Mr. 3. Inis na inis si Mr. 3 dahil ayon sa kasunduan, ang kapitan ng kanyang hahawak. Ngunit ang maliit na batang babae na ito ay naubusan ng mga laruan at ngayon ay hinihiling na ipaglaban siya para sa kanya. Kapag itinaas ng maliit na bruhang ito ang kanyang paintbrush para takutin siya. Nakipagkompromiso si Mr. 3. Kailangang ibigay ni Mr. 3 ang larwang ito ng kapitan para sa Golden Week na unang laruin. Ang taong sa tingin ni Zoro ay hindi gaanong kayang iligtas sila. Kasalukuyang naliligaw si Usopp sa kalooban ng langit kung saan nakikipagtalo si Mr. 3 sa Sis Golden Week. Narinig ni Usopp ang pag-uusap nilang dalawa kung paano laruin ang mga laruan at sa sobrang takot ay umatras siya at humakbang sa isang sanga. Iniisip na ang posisyon ni Usopp ay nalantad tulad ng sa napakaraming iba pang mga pelikula, ngunit si Mr. 3 at Sis Golden Week ay lumingon lamang upang tumingin at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagtalakay kung ang obra maestra na ginawa ni Mr. 3 ay isang sponge cake o hindi.
Nadatnan ni Usopp si Luffy na walang laman na nakaupo sa dalampasigan at nagmamadaling ipinaalam sa kanya na ang buong grupo ay nahuli na at ngayon ay kailangan lang nilang pag-usapan ng isang paraan upang mailigtas ang lahat. Si Usopp ay nakaupo doon na gumagalaw mula kay Luffy na pinakawalan ng kanyang rubber special move at boom, lahat ay sumengga mula sa nakakabaliw na isla na ito. Ngunit si Luffy sa tabi niya ay mahina lamang na nagsabi na ang lahat ay kakilakilabot at lahat ay mag-logout sa isla sa isang partikular na kaayla-hilakbot na paraan. Nakita ni Usopp ang kanyang kaibigan na kakaiba ang kinikilos ngayon, lumingon ito at lumabas na si Luffy ay mayroon ding berdeng tattoo sa kanyang mukha. Hindi alam ni Usopp na ang kasalukuyang emosyon ni Luffy ay dulot ng pagguhit sa kanyang mukha. Kinausap ni Usopp si Luffy tungkol sa mga mithiin sa buhay at sa mga pangarap na pareho nilang hinahangad. Ngunit si Luffy ay kontrolado ng spell, kaya ngayon ay nakaupo lang siya na nakayuko at humihingi ng tawad. Tamad pumunta. Walang choice si Usopp kundi huwag pansinin si Luffy at tumakbo para iligtas muna ang kanyang mga kaibigan. Sa mismong pag-alis niya, ang kulay na naglalaro kung saan dinadala ng Golden Week ang kanyang bagahe sa tabi niya na may pangakong hindi niya hahayaang malungkot si Luffy sa kanyang nalalapit na doll party. Tumakbo si Usopp sa kagubatan at iniisip ang mga susunod na planong gagawin niya. Sa pag-iisip kung iligtas ko ang aking mga kaibigan, mamamatay ako. Pero kung hindi ko iligtas ang mga kaibigan ko, mamamatay ang mga kaibigan ko. Masyadong mahirap ang dalawang opsyon sa itaas, kaya hihingi na lang ako ng tulong. Naglalakad si Usopp sa kagubatan na sumisigaw na hinahanap si Sanji, na gustong iligtas ni Sanji ang mga tao sa halip na siya. Si Sanji naman, sa ngayon ay abala siya sa pagkaligaw. Natitisod sa gulat, ang taong inaasam ni Zoro ay ang nakahanap ng unang bahay na may wax. Ngunit ang lahat ay isang hakbang pa rin huli na. Nang sipin ni Sanji ang pinto sa bahay, nahuli na ang kanyang mga kaibigan at isinabat sa sponge cake na hindi sponge cake. Ang tatlo ay pinahihirapan sa harap ng mga masasamang tao. Kasama ni Mr. Tatlo si Mr. Lima at ang hag na si Miss Valentine para humanga sa kanyang obra maestra. Habang tumatawa si Kaka, nagsalita si Vivi para batiin si Mr. Tatlo. Gustong-gusto ito ni Mr. Tatlo sa pag-aakalang sikat na sikat siya sa danger level niya. Si Zoro, nakasalukuyang nasa taas, ay nakakatuwang din ang maling akala ni Mr. Tatlo at kailangang magsalita para magising siya na may malaking numerong 3 sa kanyang ulo. So looking at it, alam mo na agad, no need to think. Lumiko si Mr. Tatlo para sabihin kay Mr. Lima na pumasok na si Mr. 5. Nasa no-speaking pose na si Mr. 5 para i-flick ang mga booger sa langit para hipan ang mga kandila at ipagdiwang ang kaarawan dahil gusto niyang hubugin ang mga estatwa ng mga larwang emosyon kapag sila ay namatay. Naisipan niyang magsindi ng kandila kaya dahan-daang tumulo ang wax sa grupo ni Zoro. Pagkatapos ang papuri ay dahan-daang namamatay sa paghihirap. Nami pagkatapos marinig ang masining na pagnanasa ni Mr. Tatlo at pinapuna ito. Anong paghihirap kapag Zoro ay tumatawa na parang tanga dahil sa spell na ganyan? Inis na inis si Mr. Tatlo kaya't masungit niyang binura ang spell mark sa binti ni Zoro. Nakabawi lang sa katinoan, agad na inindayog ni Zoro ang kanyang espada, tinutukan si Mr. Tatlo, nakatayo sa harapan niya. At binigyan siya ng isang slash. Paano ito naging ganoon kadali? Mr. Tatlong hakbang pabalik at dodges ito. Sinusubukang gamitin ni Zoro ang kanya tebak upang basagin ang layer ng wax sa kanyang mga binti, ngunit walang pakinabang. Si Mr. Tatlong ay nagiging mas mahiyain dahil ang kanyang wax ay kasing pervert niya. Mas matigas pa ito sa bakal. Kaya si Nia, kahit maglaslas si Zoro hanggang mamatay, ganun pa rin. Dito hinihipan ng cake, doon ay may tea party. Umiiyak si Luffy habang nakaupo at nakikinig sa Golden Week na nagpapaliwanag ng mga kulay. Tinutulungan ka ng Green na mahinahong tanggapin ang kamatayan. Ang dilaw ay nagpapatawa sa iyo kahit na nakakaranas ng sakit. Pinapalungkot ka ng asul kaysa pinagsama-samang panghabang buhay na kalungkutan. Ang Golden Week ay nagsasabi ng isang biro, ngunit si Luffy ay umiiyak lamang. Naiinip siya hanggang sa mamatay, kaya binago niya ang asul na spell sa kanyang mukha sa berde. Nakakatulong ito kay Luffy na mabawi ang kanyang kalmado at maging mas aware sa sitwasyon. Sinasalungat ni Luffy ang kahilingan ng Golden Week na uminom ng tsaa, na ikinainis niya at sinaksak ang panulat sa kanya. Parang hindi sinunod ng katawan ni Luffy, itinaas ang tasa ng tsaa para inumin at pinuri ito na masarap. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi kung gaano niya tinitiis ang baliw na hag sa kanyang harapan. Si Sanji sa oras na ito ay umiinom ng red wine sa wax house at nalaman niyang nasa panganib ang kanyang mga kaibigan. Aalis na sana siya para iligtas ang kanyang mga kaibigan, may narinig siyang kakaibang ingay sa loob ng bahay. Saglit na nangangapa, nakita ni Sanji na nagri-ring ang purple snail phone. Sa kabilang dulo ng linya ay tumatawag si Boss Zero para itanong kung tapos na ba ang pakikitungo ni Mr. Tatlo sa gang ni Luffy o hindi pa. Pinipilit siya ng buhay na kumilos, kaya kailangang pumasok si Sanji sa karakter.
Si Sanji ay nag-disguise bilang Mr. Tatlo, maayos na sumagot, iniwan si Boss Zero na walang anumang pagdududa at pinupuri pa siya sa mabilis na pagkilos. Sa pagkakataong ito, kailangang mabilis na iligtas ni Sanji ang kanyang mga kaibigan bago ipadala ang mga malas na guns para i-verify kung patay na ang grupo ni Luffy o hindi. Paglabas pa lamang ng bahay, nakasalubong ni Sanji ang ika-13 alagang hayop na ito na nakasakay sa isang buwitter na kumokontrol sa isang aerial sniper rifle. Nakita ni Miss 13 si Sanji at sumisid siya pababa, patuloy na itinutok sa kanya ang sniper rifle, na nagpapatakbong parang baliw si Sanji. Yusap sa oras na ito ay nawala sa kagubatan upang mahanap si Sanji. Nang makita niya ang isang piraso ng karne sa lupa, dinala niya ito sa kanyang ilong, naamoy ito ng napakabango, at agad na ipinalagay na ito ay si Sanji. Si Yusap ay nakatayo sa gitna ng kagubatan na sumisigaw, humihingi ng tulong sa kanya. Talagang tumanggi na iligtas ang kanyang mga kaibigan mismo. Habang sumisigaw, naalala niyang kasama pa niya ang kanyang higanting kaibigan na si Bragi, kaya tumakbo siya para hanapin siya. Pagdating sa dalampasigan, naabutan niya si Bragi na nagpapanggap na parang sirena at humihiling na makipagkita sa mga Diyos dahil nagpapakita siya ng mga senyales ng pagod na pagod. Ang mga Diyos ay tumatawag. Halos hindi sinasabi ni Yusap kay Bragi na walang mga palatandaan. At pagod na si Brogy dahil pinainom siya ng peking alak ng gang ni Mr. Tatlo at niregaluhan siya ng butas sa kanyang tiyan. Alam ni Broy na niloko siya at galit na galit, gustong tumayo at sumama kay Iso para talunin ang gang ni Mr. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan na niyang bumalik sa mga Diyos. Bago pumunta, nagawa pa rin niyang ipasa ang kanyang pilosopiya kay Yusap, na tinutulungan siyang mapagtanto kung abandonahin mo ang iyong mga kaibigan, ito ay isang kahihiyan para sa kawalang hanggan. Habang nag-iisip si Yusap kung pupunta o hindi, kailangang labanan ni Sanji ang Miss 13. Habang tinatanong ng Zero kung ano ang nangyayari para hindi pumutok ang kanyang cover bilang isang peking Mr. Tatlo. Nagpatugtog si Sanji ng musika para pansamantalang pakinggan ni Zero. Sinasamantala ang oras na iyon, nakikipaglaban siya sa ika-13 na alagang hayop. Pagkatapos makipag-away, pagod na siya, nakalimutan niya ang pagkatao niya. Kaya kinuha ni Sanji ang telepono at nagpaalam Zero that number 13 is dead, making Zero so angry, he crushed a flower. Pagkatapos nito, nagbigay ng babala si Zero kay Sanji. Ngunit anuman, kailangan munang iligtas ni Sanji ang kanyang mga kaibigan. Kailangang maglakad ng mabilis si Sanji dahil sa mga oras na ito, medyo natatakpan ng wax ang grupo ni Zoro sa labas. Sinubukan ni Zoro na gamitin ang kanyang talam upang laslasin ang kanyang katawan upang lumikha ng mga hindi perpektong linya. Galit na galit si Mr. 3 dahil ang paggawa nito ay sumisira sa kanyang obra maestra. Kaya't inabot niya ang kanyang kamay sa harapan, winawagayway ito, na ginawang natatakpan ng puting wax ang mga binti ni Zoro. Si Mr. Tatlo, na gustong dagdagan ng paghihirap sa mukha ni Prinsesa Vivi, ay nagsabi sa kanya ng balita mula sa kanyang tinubuang bayan, Alabasta. Ang hari ng Alabasta ay ipinagkanulo ng kanyang mga sundalo at kasalukuyang nahuhulog sa isang hindi kapani-pani walang malungkot na sitwasyon. Napangiwi si Vivi, tinanong si Mr. Tatlong tungkol sa layunin ni Zero nang kunin ang Alabasta, ngunit smugly lang na sinabi ni Mr. Tatlo na sikreto ito. Malaki ang paniniwala ni Zoro at Nami na darating si Luffy para iligtas sila. And before that, cool lang talaga ang post nila para ma-provoke muna si Mr. Sino ang nakakaalam kung paano nakuha ng Golden Week si Luffy na sumali sa tea party. Pero kanina, umiiyak siya. Ngayon ay sinuntok niya ang kanyang sarili sa pisngi. May guhit na pulang guhit sa pisngi ni Luffy na labis na ikinagalit nito. Palaging pinapagalitan siya ng Golden Week bilang isang masamang manika, kaya kailangan niyang kumain ng mga suntok. Sa panahong iyon, hindi rin nakakalimutang banggitin ng Golden Week na nakikipag-ugnayan si Mr. Tatlo sa grupo ni Zoro para lumaki ang galit ni Luffy. Habang nagagalit siya, mas malakas na sinusuntok ni Luffy ang sarili. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang kalooban na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Luffy's friendship makes Golden Week so jealous she hates it. Nagpasya siyang ipinta ang itim na kulay ng pagkakanulo sa mukha ni Luffy. Kaya tinalikuran niya ang kanyang paniniwala. Sinunod niya ang utos ng mangkukulam na magpakamatay sa dagat. Mabibigat na hakbang sa dagat. Habang naglalakad, sinabi ni Luffy na isusuko niya ang kanyang pangarap na maging hari ng pirata. Bawat hakbang ay parang hiwa ng kutsilyo sa kanyang katawan na inasnan. Nang malapit nang lumubog si Luffy, sa hindi inaasahang pagkakataon, napag-isipan ito ng lalaking si Usopp, kaya lumilitaw siyang tinatawag ang kanyang pangalan ng walang hangganang pagmamahal. Nabawi ni Luffy ang kaunting katwiran at tumigil sa paglubog ng sarili sa dagat. Nakita ng Golden Week na tumakbo si Usopp para iligtas si Luffy, kaya nagmamadali rin itong tumakbo para pigilan siya. Ang lalaking Usopp ay talagang clumsy, tumatakbo sa paraang nabangga niya ang papag ng bruhang ito. Kaya
Kaya, sa pamamagitan ng ilang himala, ang papag ay pamitik pataas at hinampas si Golden Wick sa mukha, na nagmistulang bahaghari ang kanyang mukha, at siya ay sumisigaw ng galit. Tulad ng sina Zoro, Vivi, at Nami ay ganap na nababalot ng wax. Nasasagasaan sina Usopp at Luffy. Ito ay labis na ikinagalit ni Luffy. Napunta si Luffy sa kanyang kinatatayuan at ganoon din si Mr. Tatlo. Ngunit kapag naisip mong magkakaroon ng isang maapoy na labanan, tumakas si Mr. Tatlo. Hinabol ni Luffy si Mr. Tatlo. Kaya humakbang si Usopp para labanan ng hag na si Miss Valentine at Mr. 5. To be fair, lalabanan muna ni Usopp Music ang hag Valentine, pero ang bawat suntok niya ay kasing bigat ng 1,000 pounds. Ginagamit ni Usopp ang kanyang katawan bilang pain para akitin si Valentine na basagin ang mabibigat na suntok na iyon para masira ang wax layers, engka ni Usopp. Salamat sa mga suntok na iyon, isang himala ang nangyari. Si Zoro, Nami, at Vivi ay lumabas sa kakon. Si Zoro, pagkatapos pasalamatan si Usopp sa kanyang namamagang mukha, ay inindayog ang kanyang espada. Nagmamadaling humarap kay Mr. 5. Habang nakikipag-usap si Nami kay Valentine, hinabol ni Luffy si Mr. Tatlo sa kagubatan at nakatagpo ng isang grupo ng mga wax statues na hugis Mr. Tatlo. Nang hindi alam kung sino ang totoo, sinuntok lang sila ni Luffy ng isang ikot, ngunit hindi natama ng sino man at nakuha pa nga ang ng kutsilyong ibinato sa kanyang kamay ni Mr. Tatlo na nagtatago sa isang lugar. Ngunit nakakatulong din ito sa kanya na malaman kung sino ang tunay na Mr. Tatlo na hahabulin. Sa panig na ito, ang labanan sa pagitan ng grupo ni Zoro at ng lalaking numero 5 at ng babaeng Valentine ay pantay na umiinit habang sinasama ni Zoro si Iso upang lumikha ng naglalagablab na espada upang tapusin ang numero ng 5. Sa ilalim ng maayos na koordinasyon ni Vivi at Nami, ang hag Valentine na iyon ay nakikiusap din na makipagkita sa mga Diyos. Hinabol ni Luffy ang lalaking number 3 na iyon sa isang kuweba at nakita niya ang wax statue ni Bragi, na nagpalungkot sa kanya at galit na inilunsad ang kanyang espesyal na suntok sa lalaking number 3 na iyon. Ngunit lumilikha ito ng pagkakataon para sa lalaking numerong iyon na ilak ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang wax. Pero napakatalino ni Luffy, kaya naisip niya na para masira ang wax, gumamit ng wax. Kaya nililinlang niya ang lalaking numero 3 na iyon para sirain ang lock na siya mismo ang gumawa at naglulunsad ng mga suntok na ginagawang numero ng 3 ang lalaking iyon kundi isang numero. Sanji ay abala sa paghahanap ng kanyang paraan. Kaya naman, matagal siyang mahanap kung nasaan ang kanyang mga kaibigan. Kahit na hindi nakikilahok sa labanan, dinadala ni Sanji ang walang hanggang pose. Dagdag ni Joy kay Joy nang iligtas ni Luffy ang dalawang higanti at makatanggap ng tulong na pag-uusapan nila mamaya mula sa mga higanting ito. Marahil dahil napakaganda ni Prinsesa Vivi, nagpa siya si Luffy na baguhin ang ruta sa Alabasta kasama si Vivi upang iligtas ang kanyang bansa. Ito ay nag-iiwan kay Vivi na hindi kapani-pani walang nagulat at nagpapasalamat. Habang masayang lumalangoy sa dagat, nakasalubong ng barko ni Luffy ang isang higanting gold pies. Laking gulat ng lahat, hindi alam kung paano makakatakas. Kapag sa oras na ito, ang dalawang higanti ay bumaling upang bayaran ang pabor. Sa isang suntok lang mula sa malayo, gumawa ng butas ang dalawa sa puwitan ng isda, na lumikha ng landas para madaanan ng barko ni Luffy. Tumatawa si Luffy habang umiiyak ang barkada ni Mr. Ang hag Valentine ay nagbanta na ice snitch kay Zero dahil sa cut-hammer ng lalaking number 3 na iyon na naging dahilan para mabaigo ang buong barkada. Nang tumawag si Mr. Zero, ibinuka lang ni Sis Valentine ang kanyang bibig at nasaksak na ni Mr. Number 3 ang daanan ng hangin sa kanyang daanan ng wax para sa krimen na nagbabalak mang snitch. Forget about that guy number 3 dahil kanina ko pa nakita si Nami na medyo pagod na hindi umiinom ng alak. Pero bakit parang lasing siya sa paglalakad tapos himatayin sa gitna mismo ng barko? Pagkatapos ay lumipat sa eksena ng bastard na si Waffle na nahulog sa tubig na kailangang sumakay at hilingin kay Zero na iligtas siya. Ang Waffle ay sa wakas ay binigyan ng isang devil fruit. Masaya niyang kinakain ito na parang gutom na hindi niya alam kung anong milagro ang ibinibigay sa kanya ng prutas na iyon. Nawala ng malay si Nami sa sahig pagkatapos ay nagising sa kama at nakitang inaalagaan siya ni Sanji. Laking gulat ni Nami nang malaman niyang 4 na araw na siyang nagdedeliryo at ang dahilan ay maaaring dahil sa kumakabit na mga linyang itim, lumilitaw sa kanyang braso ngayon sa loob ng maraming araw ngunit sapat na upang lumiko mula sa tag-araw hanggang sa taglamig. Nagsuot si Sanji ng maiinit na damit pagtapak sa kubyerta upang salubungin ang lalaking iyon na si Zoro na hubad ang dibdib at hindi niya maiwasang magtaka kung malamig ba ang dalawang bin na iyon o hindi. Bueno, pagkatapos ay kukuha si Zoro ng kamiseta na isusuot para hindi malamigan ng mga sitaw at hindi gaanong mag-alala ang lahat. Ang unang prioridad ay ang maghanap ng doktor na magliligtas kay Nami. Kaya, ang paglalakbay pabalik sa Alabasta ay kailangang ipagpaliban. Muli, nabago ang paglalakbay dahil sa pagkakaibigan.
Sa isla ng militar, gumagala rin si Smoker at ang kanyang subordinate na si Toshi na naghahanap ng maliliguan. Habang naglalakad, nadapa ng batang babae na si TG ang isang sundalo na may dalawang magkatulad na tuwid na linya sa kanyang dibdib. Nang makita pa lamang ang dalawang tuwid na linya, nahulaan na agad ni Smoker na sila ay mga sugat ng espada na dulot ng mga pirata ng Straw Hat. Kailangan niyang mag-ulat kaagad sa command center na ang Straw Hat ay nakarating sa isla. At tungkol sa paliligo, maaari itong maghintay hanggang bukas. Ang naninigarilyo ay nag-overthink ng ganoon sa pag-aakalang tama ang hula niya, ngunit mali talaga dahil ang lugar na binibisita ng gang ni Luffy ay Drum Island. Bago dumaong sa isla, sinabi ni Vivi na ang mga taong Drum ay mapagpatuloy sa lahat maliban sa mga taong Alabasta. Kaya, lahat ay hindi dapat mag-alala, huwag lamang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Back to the past, nung maliit pa si Vivi, sa meeting between the Lords of the Islands, the King of Drum that time, nakipagtalo si WP sa tatay ni Vivi na si King Cobra. Nagsalita si Cobra na pinuna si Wapol bilang isang kakilakilabot na hari. Ang tunay na hari ay isang haring marunong makinig, habang ang korona ay sombrero lamang. Galit na galit si Waffle, hinampas ang mesa at upuan, ngunit walang nag-abala sa paglalaro sa kanya. Sa isla ng militar, bumaba si Smoker sa base at nakita niyang magulo ang lugar na ito at may mga sundalong nakahandusay sa lupa. Sa kanyang pagtitiwala sa kanyang lohikal na pag-iisip, ang malaking palatandaan na iyon ay hindi pa rin nakatulong sa Smoker na malaman ng anumang bagay, kaya kailangan muna niyang maglibot-libot upang maghanap ng higit pa. Hahawakan pa lang ni Smoker ang snail phone, nakasalubong ni Smoker ang kapatid na babae na may asul na buhok na naglalaro ng baseball at halos kumain ng bola sa gitna ng kanyang mukha. Sa pagtingin sa interface na ito, nahulaan kaagad ng Smoker na ang kapatid na ito ay ipinadala ng Baroque Works. Nagpalabas ng 2 tabako si Smoker para labanan ng kapatid na babae na may asul na buhok. Naghahagis ng bola ang kapatid. Umiiwas siya ng mga bola. Pagod sa pag-iwas, bumuga siya ng usok para ilihis ang landas ng bola. Ginamit ni Smoker ang kanyang espada upang maglunsad ng isang pangwakas na suntok na nagpabagsak sa kapatid na may asul na buhok sa hagdan at nahulog sa kanyang kamatayan. Kakarating lang ng gang ni Luffy sa isla at kakatok na sana sa pinto para hilingin na pumasok, pero binaril na sila ng bumbong ng mga sundalo sa isla at pinalayas. Nasugatan si Vivi sa kanyang braso, na ikinagalit ni Luffy at malapit ng sumuntok. Ngunit sa kabutihang palad, ipinaalala ni Vivi sa kanya na kailangan ni Nami na pumasok upang makahanap ng doktor. Iniyuko ni Vivi ang kanyang ulo upang makiusap, umaasang makatanggap ng tulong mula sa isla. Upang mailigtas ang kanyang kaibigan, natutunan din ni Luffy na gawin din ito. At sa wakas, bumukas din ang gate. At sa loob ng kuta ay ang imahe ng mga dilapit na bahay, ang kalungkutan ng isang bansang minsan ay masaya. Noong nakaraan, mayroong isang pirata na nagngangalang Blackbeard na nagdala ng isang hukbo upang salakayin ang bansa. At ang kakilakilabot na Haring Waffle ay iniwan ng kanyang mga tao. Kinuha niya ang lahat ng mga sundalo kasama ang mga doktor at tumakas. Ang taong makakapagligtas kay Nami ngayon ay ang bruhang Korea na nagmamonopolyo sa tore sa tuktok ng bundok. Siya ay may kakaibang lubhang mapanganib na paraan ng paggamot. Dahil dito, labis na sumasalungat si Yuso. Ang pagsalungat ay hindi wasto at dapat buhatin ng lahat si Nami para umakyat sa bundok upang makilala ang bruhang iyon. Inilipat ang eksena sa isla ng militar, natuklasan ni TG ang isa pang sundalo, ngunit sa pagkakataong ito ay may 2 cross-straight na linya sa dibdib. Sa kabila ng pagkalkula ng anggulo na nilikha ng 2 tuwid na linya, ang intuwisyon ng isang sword wielder ay nagpapalam pa rin kay Tashigi na may nakamamatay na layunin sa likod niya. Nakita ni Toshi na ang kanyang attacker ay guy number 11. Pagkatapos ng ilang friendly sparring moves, pinupuri siya ng lalaking ito bilang hindi masama. Ngunit hindi rin maganda. Ngunit ang bagay na dapat bigyang pansin ay ang espada na hawak ng taong ito ay isang treasured sword na tinatawag na Navigator, at lubos niya itong hinahangaan. Hindi ito gusto ng number 11 at hinihiling na pangalanan ito ng boss. Hindi nasisiyahan si Tashi, kaya sumugod siya para maghagis ng ilang martial arts combo. Tapos is a sword fight between short hair and curly hair. Huwag makipaglokohan sa idolo ng isang babae dahil kapag ginawa mo ito, ma-knockout ka tulad ng guy number 11. Matagumpay na nakawin ni Tashigi ang kanyang idolo at nagkataong nakilala si Smoker. At ang misyon ng dalawa ngayon ay imbestigahan kung ano ang gusto ng Baroque Works gang na ito. Sa pag-uusap ng pabalik-balik, napagpasyahan ng lahat na si Luffy kasama si Sanji ay magbubuhat kay Nami sa bundok habang sina Vivi, Yuso, at Zoro ay mananatili sa bahay. Ang pagkakaibigan ay dapat na isang magic potion dahil ang pagkakaroon lamang ng pagkakaibigan ay nakakaakyat sina Luffy at Sanji sa patayong bundok sa isang blizzard upang mailigtas ang kanilang kaibigan. Speaking of the discord between Alabasta Country and the King Waffle after the warm argument with King Cobra, inabot pa niya ang pisngi ni Vivi.
Nabubuhay sa kanyang titulo bilang tagapagmana, sinisisi ni Vivi ang kanyang sarili upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit pagkatapos, ang maliit na batang babae ay nagtatago sa isang sulok upang umiyak dahil kung tutuusin, ang paghaplos sa pisngi ay napakasakit. Nakaupo si Vivi sa homeboard, kaya nagkwento siya kay Yusop. Ang bansa ng drum ay dating napakamaunlad. Ngunit sa kasalukuyan ito ay tunay na kaawa-awa. Dahil dito, lalo pang nag-aalala si Vivi para sa kanyang kaharian, ngunit inaaliw lang siya ni Yusop sa pamamagitan ng ilang pangungusap. Ang inaalala niya ay ang paghiram pa ng gamit sa harap ni Vivi. Sinusubukan pa rin ng mountain climbing team ang hakbang-hakbang. Umakyat si Luffy habang binibigkas ang mantra ng doktor habang si Sanji ay nagpapasaya sa kanya. Halos sa tuktok, ang tatlo ay nakatagpo ng isang insidente ng pagbagsak ng yelo. Na nagpabagsak kay Sanji sa ibaba. Tunay na banal si Luffy nang buhati niya si Nami habang nakaunat ang kanyang leeg para iligtas si Sanji ngunit dinadala pa rin ang lahat ng musika, tatlo sa kastilyo sa tuktok ng bundok sa isla ng militar. Ang lalaking numero 11 ay pinausukan ni Smoker hanggang sa mabulunan siya para imbestigahan ang layunin ni Zero. Ngunit ang numero 11 ay medyo tikom ang bibig, kaya kailangang mag-isip ng ibang paraan sina Smoker at Tashigi. Habang hinihintay silang mag-isip doon, balik tayo sa Drum Island. Sa Drum Island, sinisiraan ni Dalton ang kanyang dating amo kay Zoro. Napagtanto ni Zoro na kung siya ang boss, si Dalton ay magiging mas mahusay kaysa sa taong umuurong dahil nakikita niya ang mga katangian ng pamumuno ni Dalton. Habang nag-iisip si Dalton, lumipat ang eksena kay Nami na nakahiga sa kama ng ospital na may 4 na tumutulong na karayom sa kanyang braso. Isang tingin at alam mong naligtas ang buong barkada. Binuksan ni Nami ang kanyang mga mata at nakita ang cute na reindeer na nagligtas sa kanya at labis na nagpapasalamat. Magpapasalamat lang. Tumawa ang bruhang Korea, stepping out and says, "It was me." Ang Korea ay kahanga-hanga kapag tinapat niya ang kanyang daliri sa noo at alam na niya kung ano ang temperatura ng katawan ni Nami at ang cute na chopper ng reindeer ay kanyang estudyante. Nagpasalamat si Nami at balak na niyang umalis pero nilagyan ni Korea ng kutsilyo ang leeg niya kaya pinilit siyang magpahinga sandali. Ang sitwasyon ay nabali ang buto ng hita ni Sanji at natutulog habang si Luffy ay nawawala ang isang tipak ng karne mula sa isang lugar na nakabalot lamang ng bath towel sa kanyang sarili at humihingi ng kabayaran kay Kiraya sa gantihan si Kiraya sa pagliligtas nilang tatlo sa buhay nila. Nagboluntaryo si Sanji na magluto ng masaganang pagkain habang si Luffy ay nakikisawsaw sa isang bagong libangan na pinangalan ng Chopper. Si Sanji ay nagluluto ng hapunan, ngunit maaari pa ring maglaro sa Chopper kasama si Luffy. Nang hinawakan ni Luffy at Sanji ang bandila ng pirata, agad na lumipat si Chopper sa mabangis na mode, nagmamadaling lumabas upang protektahan ang bandila at itinutuwid sila na siya ay isang reindeer, hindi isang raccoon. Ang katotohanang nakakapagsalita si Chopper ay ginagawang mas kawili-wili ang dalawang idiot na ito. Ang husay ni Sanji sa pagluluto ay nagpatalsik sa bruhang kapatid na babae, na gustong angkinin siya bilang kanyang sarili, ngunit tumanggi si Sanji dahil sinabi niyang mayroon na siyang may-ari. Mula sa bibig ng bruhang kapatid na babae, nalaman ng buong gang na nawala ng pamilya si Chopper. Sa panahon ng masamang haring si Waffles Dr. Hunt, natuklasan ng isang heroic na doktor ang nasugatan na reindeer. Hinubad niya ang kanyang damit para gamutin ang reindeer na ito. Sa paggising, natagpuan ng reindeer ang kanyang sarili sa isang mainit na bahay. Habang kumakanta si Heroic, nanirahan si Chopper kasama si Harry Lick sa isang masayang taon. Pagkatapos, sa isang nabigong eksperimento, aksidenteng natama ni Chopper ang doktor. Pinalungkot nito ang bata at para aliwin si Chopper, niregaluhan siya ni Dr. Heroic ng pulang sombrero bilang handog sa kapayapaan. Nagsasaliksik si Heroic upang makalikha ng gamot na makapagliligtas sa pamalo ng kaharian ng tambol at palaging sinasamahan siya ni Chopper sa lahat ng kanyang pagsasaliksik. Madalas ding kausapin ni Heroic si Chopper tungkol sa kanyang pangarap na maging isang libreng Romang pirata sa dagat. Ngunit isang araw, hinabol ni Herilch si Chopper. Nagpanggap ang bata na may sakit para manatili, ngunit matigas pa rin niyang itinaboy siya, musika. Kahit na ang batang ito ay nagmamakaawa sa kanya na huwag pabayaan siyang mag-isa sa kalungkutan. Malamig pa ring isinara ni Heroic ang pinto sa kabila ng pagmamakaawa sa kanya ni Chopper at nangako na magiging mabuti. Sa likod ng pinto, hindi na makakilos ang doktor na ito. Siya ay naghihirap mula sa kanyang karamdaman at ayaw niyang makita ito ni Chopper. Kaya, pinalayas niya ang bata. Hinanap ni Heroic si Korea para humingi ng tulong, ngunit sinabi niya sa kanya na malapit na siyang makipagkita sa kanyang gumawa. Nakiusap si Heroic na iligtas siya. Hahanapin na sana niya ang kabuti na magliligtas sa Drum Country. Kailangan niyang mabuhay para alagaan si Chopper. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, galit na galit si Heroic sa pananaliksik upang lumikha ng mga gamot. At nang likhain niya ang uri na nagpapalabas ng aura ng tagumpay, tuwang-tuwa siya kaya tinawag ni Heroic ang pangalan ni Chopper ng baliw.
Tulad ng isang himala, lumitaw si Chopper sa pintuan na puno ng mga pinsala, hawak sa kanyang mga kamay ang uri ng kabute na matagal nang hinahanap ni Harry Lick. Kinuha ni Heroic ang kabute at naantig siya sa mabait na puso ni Chopper. Kaya, sinubukan niyang mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sarili upang subukan ang sopas ng kabute, kahit na ito ay napakapait. Matapos itong inumin ay gaman ang pakiramdam ni Heroic kaya't nagpa siya siyang umalis para iligtas ang kanyang mga kasamahan na nakidnap kanina. Inihahanda ang kanyang gamit na may dalawang pampasabog, umalis si Heroic, naiwan si Chopper, na nasugatan sa isang mata. Habang masayang nagbabasa ng libro, pumasok si Korea at sinabihan si Chopper na nagkamali siya ng makamandag na kabute para kainin ni Heroic. Natambo si Chopper sa gulat sa katotohanan iyon at sa harap mismo ni Kura, na nagpabalik sa kanya upang pagalingin ang mga sugat sa loob at labas ng batang ito. Kung tungkol sa dakilang Dr. Hero Lech, ginamit niya ang mga huling sandali ng kanyang buhay upang subukang iligtas ang kanyang mga kasamahan na nakakulong sa loob ng Drum Castle. Siya storm sa kastilyo at pinatay. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay hindi walang kabuluhan. Inihagis nito sa kaluluwa ni Dalton ang binhi ng katarungan, kalayaan, at kaligayahan. Tunay na malakas ang kapangyarihan ng kalooban at paniniwala dahil ginawa nito ang Chopper na pumunta mula sa 2 paa hanggang 4 na paa upang tumakbo ng mas mabilis para iligtas ang Heroic. Ngunit nang tumakbo siya sa kastilyo, nakita na lamang niya ang kanyang sombrero na lumilipad sa hangin. Masyadong malungkot si Chopper na may halong galit, kaya nag-transform siya na nagbabalak na labanan ng hari. Ngunit pinigilan siya ni Dalton at sinabihan siyang bumalik sa tuwing lumalakas siya. Bumalik. Matapos ihinto ang Chopper, bumalik si Dalton upang salubungin si Wapol at sumigaw sa kanyang mukha na gusto niyang umalis sa kanyang trabaho. Kaya kinailangan ni Dalton na lumaban para makapag-quit sa kanyang trabaho. Nakiusap si Chopper kay Korea na turuan siyang maging isang doktor para matupad ang naghihingalong hiling ni Heroic. Naantig ng kanyang malaanghel na puso, pumayag siya at si Chopper ay tumira sa kanya mula noon. Matapos marinig ang kwento, lahat ay naantig habang si Luffy ay parehong hinawakan at kumakain. Sa observation tower sa kuta, nakikita ni Yusef, Zoro, at Dalton ang mga haligi ng usok na tumataas mula sa campsite. Balak ni Zoro na mag-imbestiga, ngunit pinigilan siya ni Dalton at sinabing siya pupunta. Nagtitiwala siya mapoprotektahan ni Zoro ang kuta dahil kayo ang mga tao ng kahangahangang Prinsesa Vivi. Natapos kumain si Muffy at pumunta upang kunin ang bandila ng pirata ni Dr. Harry Lick at gusto niyang ibitin ito sa dingding ng buong pagmamalaki. Dahil sa pagkilos na ito, labis siyang hinahangaan ni Chopper, tila nagliliwanag ang kanyang mga mata. Habang tinutulungan ni Vivi ang mga mamamayan sa kuta, ang imahe ng isang makasalanang babae na nakasuot ng puting Amerikana ay nakatawag pansin sa kanya. Ngunit sa pagbabalik tanaw para kumpirmahin, naku, wala na ang tao. Ang lalaking Dalton ay inihatid sa harap mismo ng Wapol dahil siya ay binaril at nasugatan ng husto kanina. Kahit na mag-transform siya sa isang toro, hindi siya mapapantayan ng matandang bakal ang bibig. Lumalabas na ang lalaking si Waffle ay kumain din ng Bako Bako Devil Fruit at naging invincible. Ngayon ay may kapangyarihan na siya at gayon din ang mga kawal na agawin muli ang tronong pag-aari niya. Nalaman din ito ni Vivi sa mga sinabi ni Robin. Hindi malinaw kung ano ang kanyang intensyon ng ibunyag ang impormasyong ito kay Vivi. She will have to witness her friends die, but obviously wala rin namang magandang intensyon si Robin. Kasabay nito, nakita rin ni Yusef at Zoro ang metal-ikong hukbo ni Waffles na nagmamarcha patungo sa campsite. Lalong nagiging seryoso ang sitwasyon nang ang tatlo ay walang ideya kung nasaan ang kinaroroonan ni Dalton. Kailangan ng mga taga-nayo ng kapitan, Usopp, at ang eskrimador. Gusto ni Vivi na tawagan si Luffy. Ngunit sa pag-aakalang hindi makakarating si Vivi sa oras, kailangan siyang tulungan ni Yuso. Sa tulong ng henyong si Yuso, matagumpay na nakaswing si Vivi diretso sa Snowy Mountain Peak gamit lamang ang bow. Nalampasan din ni Nami ang kanyang kritikal na lagnat pagkatapos ng isang panahon ng paggamot. Sa kabutihang palad, nakarating din si Vivi sa tamang oras bago nagyayelo sa napakalamig na panahon. Si Dr. Korea pagkatapos marinig ang balita ay agad na inimpake ang kanyang mga bagahe, na nagbabalak na tumakas. Dapat tayong manatili upang tulungan sila. Ang labanan ay magkakaroon ng maraming sugatan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Chopper na umalis kasama ang doktor. Ang bangis na ito ay nakakuha ng pagkilala ni Luffy. Pagkatapos noon, nag-impake ang buong grupo para dalhin si Nami pababa ng bundok kasama nila. Paglabas pa lang, nakasalubong ni Korea si Dalton, dahan-daang hinihila ang sarili pabalik sa nayon. Ang magiting na taong ito, sa kabila ng matinding pinsala, ay ganap na determinado na bumalik upang lumaban kasama ang mga taga-nayon. Ito rin ang huling pagkakataon upang ibagsak ang malupit na WPPLE, na makita ang hindi matatag na mga yapak ni Dalton. Sa wakas, pinalambot din ng doktor ang kanyang puso at nakikiisa sa bagay na ito.
Nang si Luffy kasama si Vivi ay naghahanda sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang lalaking Wobble mula sa likod ng siga. Habang ang stainless steel mouth na lalaki na ito ay nagdadaldal at nangangaral tungkol sa kanyang kadakilaan, ang ating lalaki na si Lu ay nagsimulang mag-unat ng kanyang mga kalamnan upang maghanda na ipasok ang goma sa kanyang higanting hindi kinakalawang na bakal na bibig. Hindi na rin natiis ni Vivi ang bastos na ito. Humakbang para maghatid ng suntok sa bibig niya. Ang mapait na waffle ay ginagawang talam ang kanyang kamay, nagbabalak na laslasin, ngunit sa kabutihang palad ay hinayla siya ni Luffy palayo sa oras. Simula ngayon, hayaan mo na ako. Tuwang-tuwa si Luffy dahil malapit na niyang bugbugin ang lalaking ito. Nahudyat din ang matinding labanan sa pagitan ng mabuti at masasamang panig. Magiting ding lumalaban sina Zoro at Yuso kasama ng mga taga-nayon. Gayunpaman, ang mga nakamutate na sundalo ni Waffles ay talagang mga freak. Gaano man sila saksakin o laslas, tumanggi silang mamatay. Sa gilid ni Chopper, habang papaalisin niya si Nami, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok ang dalawa sa mga alipores ni Waffle. Nabaliw si Chopper at lumaki, na napapanganga si Sanji at ang iba pa sa gulat. Ang karaniwang mahiyaing batang si Chopper ay talagang kasing lakas ng isang halimaw. Kinakailangang harapin ni Luffy ang lalaking bakal na nakatulala sa kanya na parang isang mabangis na hayop. Lalong nagagalit ang Straw Hat Nami nang punitin niya ang jacket na hiniram niya kay Nami. Ngunit dahil ang lalaking Wobble ay naglalaman ng isang buong arsenal ng mga armas sa kanyang katawan, siya ay napakatigas. Ang mga laban ay unti-unting nagiging mas disadvantageous para sa buong Straw Hat crew. Ngunit ang hitsura ni Dalton na may malusog na katawan ay tila nagdaragdag ng higit na motibasyon sa pangunahing bahagi. Ginamit ni Muffy ang kanyang mga kamay na goma upang takpan ang higanting bibig ng Old Wobble na nagpapatayo sa kanya ng mga paputok sa kanyang sariling lalamunan. Samantala, nag-coordinate din sina Sanji at Chopper para talunin ang dalawang mahihirap na underling. Nang maisip ni Yuso na malapit na siyang mabugbog, lumitaw si Dr. Kareya sa likuran niya, niregaluhan ng masamang tao ng ilang bala, matagumpay na nailigtas si Usopp. Ang buong barkada ay masayang nagsasama-sama at nagtatawanan. Haha, sa kastilyo kapag wala sa mga durog na bato, si Wapol ay lumilitaw na pathetically na may hawak na baril. Hindi makalaban si Waffle, kaya naglalaro siya ng madumi sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa bandila ng pirata na pinahahalagahan ni Chopper. Nagmamadaling umakyat si Luffy para kunin ang bala, musika, para protektahan ang bandila. Habang hindi alam kung siya ay buhay o patay, nang hindi inaasahan mula sa usok, si Luffy ay sumugod palabas at pinalo si Wobble sa isang pulpol. Kahit na may bakal na braso, Wobble ay walang laban kay Luffy. Ngunit para mapabilis ito, lahat ay tumalon upang talunin ang Wobble. Sinipa siya ni Luffy na lumilipad sa langit. Sa panig ng digmaan dito, maayos pa rin ang coordinate ni Zoro at Usopp. At kapag nawala ang gay na si WPPLE, literal ding nagkawatak-watak ang mga sundalo nila. Kapag natapos na ang digmaan, oras na ng doktor na humakbang upang tuparin ang kanilang misyon na iligtas ang mga nasugatan. Sinundan ni Usopp at Zoro si Dr. Korea upang muling makasama ang kanilang mga kaibigan, at pareho silang natutuwa na makitang malusog si Nami. Pagkatapos ipakilala si Chopper, isa itong eksenang nakayuko si Dalton bilang pasasalamat dahil nailigtas ng mga bayani ng Straw Hat ang kanyang bansang tambol. Ang mga tauhan ng Straw Hat Pirate ay nag-imbita kay Chopper na sumali sa kanilang gang, ngunit si Chopper ay kumilos ng walang katiyakan, kaya kailangang sumigaw si Luffy para tumango ang batang reindeer na ito bilang pagsang-ayon. Nagpaalam si Chopper kay Dr. Kareya para tuparin ang hiling ni Dr. Hirlik, na pangarap din niya. Kahit na ayaw at sinasabi niya ang lahat ng uri ng masasakit na bagay, hiling pa rin ni Kareya na maging ligtas ang paglalakbay ng batang ito. Dinadala ni Kaha ang Car 8 upang ibalik ang buong barkada sa barkong pirata at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa dagat. Tunay na magaling na doktor si Kareya nang ilabas pa niya ang doktor ang gamot ay inilalabas na parang mga talulot na lumilipad sa kalangitan, na ginagawang hinahangaan ito ng lahat. Ang dosis ng gamot na ito ay ang pinakamatibay na pag-asa. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay nangangahulugang magkakaroon ng patuloy na pagsisikap ng hindi sumusuko at ang lahat ay magiging mas mahusay araw-araw. Sinimulan muli ng mga pirata ang kanilang mga araw ng paglalaro sa kanilang barko. Ang barko ay muling napuno ng mga hagat-jack na tunog ng musika. Iniisip ni Vivi na ihahatid lang siya ng Straw Hat Crew sa kanilang pag-uwi, ngunit itinuturing na nila siyang kaibigan. Kaya, syempre, dapat silang sumama sa kanya upang iligtas ang bansang Alabasta. Sobrang touched si Vivi, kaya, ibinunyag niya sa mga tauhan ng Straw Hat na ang tunay na pagkakakilanlan ni Zero ay si Sir Crocodile, na isang music wanted na lalaki. Si Crocodile ay isang mayabang na lalaki. Sinabi niya kay Robin ang tungkol sa kanyang ambisyon na sakupin ang One Piece, musika, at tatapakan niya ang lahat ng kapangyarihan upang makamit yon.
Dito nagtatapos ang video. Mangyaring mag-subscribe sa channel upang umasa sa iba pang mga kamanghamanghang mga video.